Literal na malayo na nga ang narating na lungsod ng San Jose del Monte dahil ang ipinagmamalaki nitong sining tanglawan o sinta, hindi na lang sa Pilipinas natutunghayan kundi nakarating at magtatanghal dito sa Nanning, Guangxi, China. Let there be more lights, China, dahil sa kauna-unahang pagkakataon, lumipad pa Nanning, Guangxi, China ang sinta o ang sining tanglawan ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan bilang kinatawan ng Pilipinas sa 2024 ASEAN-Oriented Cultural Exchange and Cooperation Forum at 2nd China-ASEAN Nanning Culture Month nitong December 8 to 12. Mula rito sa Nanning, China, kami ang sining tanglawan, Arya San Joseño. Ito ang pagtitipon-tipon ng iba't ibang mga cultural performers at theater group sa buong Asya. Bit-bit ang lahing San Joseño, excited ang 15-man team ng The Rising City, kabilang ang 11 performers upang ipamalas ang makulay at malingling na Tanglawan Festival na naging posible dahil sa Cultural Center of the Philippines o CCP. Ang Sinta o Sining Tanglawan ng San Jose del Monte ay isang community-based organization na atin pong itinaguyod upang kumatawan at magmahal at mag-develop ng ating mayamang sining, kultura at kasaysayan ng lungsod ng San Jose del Monte. Sinta, minamahal, iniibig. Naniniwala ako bilang founder and artistic director nito na wala nang ibang makakatalo dahil ang pag-ibig ang pinakamalakas na enerhiya sa buong daigdig. Ang Sining Tanglawan ay binubuo ng mga kabataan, mga estudyante, at mga young professionals na mga nagmamahal sa sining ng pagtatanghal, partikular sa pagsasayaw, pag-arte at pagsagawa ng pelikula. Malaki ang pasasalamat ko kay Ma'am Chingay, kay Ma'am Carmencita Bernardo ng Cultural Center of the Philippines sa tiwala na ipinagkaloob sa Sining Tanglawan. Nakakatuwang isipin na dumating na yung panahon na kinikilala na tayo at mayroon ng kumpiyansa ang ating national government sa Sining Tanglawan ng ating lungsod na kumatawan sa ating bansang Pilipinas. Bukod sa pagpapamalas ng mayamang kultura, musika at sayaw ng mga Asyano, layunin ng programa na makabuo at mas mapagtibay ang pagkakaibigan ng lahat sa pamamagitan ng pagtatanghal sa teatro. It's feeling great because we can meet new friends and especially we can share our culture, almost like the culture of Asian countries. Some is similar and some is different, but we feel like stay in the family. Asian countries can share the experience and share the culture, share our performance to all the students. They come to watch the performance, so that they can remember. Opening ceremony pa lang sa Guangxi Culture and Arts Center, nakaka-proud na makita ang mga mukha ng Sinta bilang isa sa mga aabangang performances. Pagka-lights on, mabibighani na sa ipinakitang makukulay na mga props and costumes, bonggang stage design, magagaling na mga performers, makapanindig balahibong stunts, at nakakadalang musika at tunog. Ang lahat ng mga ito, sinasalamin ng buhay na buhay pa ring entablado ng drama sa Eastern China. Ang mga pagtatanghal na ito ay nagmula pa sa iba't ibang uri ng opera na ipinagmamalaki ng bawat probinsya at iba pang lugar sa China. Ilan dyan ang Shao opera na The Monkey King, ang Cantonese opera na The Drunken Concubine, ang Vigil in the Night na isang Kun opera, at ang Legend of the White Snake, The Water Battle na isa namang Jin opera. Sa huli, sama-samang nagtanghal ang lahat ng mga Southeast Asian drama groups.
Pangalawang araw na ngayon ng China ASEAN Theater Week dito sa Nanning, China. Nagkakaroon ngayon ng exchange symposium sa pagitan ng iba't ibang mga leader ng mga ASEAN countries kung saan tatalakayin nila kung gaano kahalaga ang teatro at ang sining sa pag-unlad ng bansa. Philippines represent din ang ating City Tourism Officer na si Director Roberto Ramirez Jr. kung saan ibabahagi niya ang mga best practices ng Tanglawan Festival. Napakaswerte nating mga Sanuseño dahil meron tayong punong lungsod Mayor Arthur Robes, Vice Mayor Efren Bartolome at Congresswoman Rina Robes who really puts premium into theater, arts, culture, history, and tourism. Kaya naman kami bilang mga alagad ng sining ay ito yung aming paraan upang ipakita sa kanila na ang kanilang suporta, na ang kanilang mga programa ay hindi nasasayang at nagagamit po natin ito bilang isang strategy or isang avenue or platform para mapabuti ang buhay ng ating mga kababayang Sanuseño na sa pamamagitan ng sining, we can make a difference. We can uplift the lives of our people. Kasabay nito, formal nang nilagdaan ng Memorandum of Understanding kung saan bahagi na ang sining Tanglawan ng China ASEAN Theater Cooperation and Exchange League. Isa na namang makasaysayang tagumpay na maipagmamalaki ng sinta ng lungsod ng San Jose del Monte. Itong certificate na ito ay ibinigay sa atin ng ASEAN-China Theater Week bilang bahagi po tayo officially ng tinatawag nilang Council Committee under China-ASEAN Theater Cooperation and Exchange League. So isa pong karangalan ito sa Sining Tanglawan ng San Jose del Monte na maging bahagi ng isang pangdaigdigang organisasyon. Bilang mga Sanuseño, dapat natin ipagmalaki ng ating mga talento, ng ating mga kababayang Sanuseño ay hindi lamang gumagawa ng pangalan sa ating bansa. Muging sa buong mundo ay kinikilala na po ang husay at galing ng ating Sining Tanglawan at ng ating Tanglawan Festival. Samantala, habang kami ay nasa symposium, final at technical rehearsal naman ang inaatupag ng ating mga performers. Nandito tayo ngayon sa Xinhui Academy, dito pa rin sa Nanning, China, kung saan mismong staff ng ating Culture and Arts Unit ng City Tourism Office ang mangunguna sa pagtuturo ng musical instrument na kulintang sa mga delegado ng China ASEAN Nanning Theater Week. Bukod sa Pilipinas, ibinahagi din ng mga karatig bansa natin ang kanilang mga tradisyonal na instrumento at tugtugin, gaya na lamang ng Minangkabau ng Indonesia, maging ng sa Thailand at Cambodia. Ni hao, mabuhay. My name is Jarnick Mateo from the Philippines. We are Sining Tanglawan. We will teach you now how to play this instrument from southern part of the Philippines. Ito ay isang kulintang. Usually, ang mga Muslim country like Indonesia, Malaysia, Brunei, and of course, southern part of the Philippines ay may kaparehas na kultura ng pagtugtog nitong kulintang. Iba-iba lang ng tawag. Pero noong sinaunang panahon ay panahon pa ng mga pagbabarter, no? Natutunan ito ng ating mga kababayang Muslim, no? Sa Southern Mindanao, no? And natutunan ko itong tugtugin nung ako ay nasa dance troupe pa. No, that is 10 years ago pa, no, habang nag-aaral ng kultura ng buong Pilipinas. Kasabay nito ay naaral ko rin kung paano tumugtog ng iba't ibang klaseng instrumento nila. Napakalaking bagay po na mapagbahagi ng isang magandang kultura na galing sa Pilipinas, no, na pwedeng may matutunan ng ibang lahi. I think it's very interesting that these like little gongs to make such beautiful sounds. I think it's a kind of simple, but can create how to say tuneful music. Yeah, thanks.
musical teacher for me. Thank you. Kinagabihan, ang pinakahihintay na sandali nangyari na nga at naging saksi ang Yongzu Theater sa makasaysayang pagtatanghal ng mga Pilipino ng mga Sanoseño. Narinig ang ipinagmamalaking musika ng Tanglawan at nasaksihan ng mga manonood sa buong mundo ang kumpol ng liwanag, ang maningning na Tanglawan Festival. Super happy po namin and nakaka-relief yung pakiramdam kasi may mga challenges pero ayun, na-survive namin. So thank you po sa mga sumuport sa amin sa Philippines para makadating kami sa China. Thank you po! Sobrang nakaka-proud kasi hindi lang naman tungkol yun sa ilaw na yun, kundi sinimbolo namin yun bilang isang tumulong na guide sa amin para makatungo dito sa pangarap namin dito na makatungtong sa entablado na ito. And syempre, yung ilaw na yun, imagine niyo po, nadala namin dito sa China. And we are so proud na from San Jose del Monte lamang nakikita yun and nakita na international. Everything is blessing from God. So, siya lang ang nakakaalam kung hanggang saan natin madadala yung ating Tanglawan na makakatulong sa pagpapataas ng antas ng buhay ng turismo, ng buhay ng mga San Joseño at ng turismo ng San Jose del Monte. Hindi lang din Tanglawan Festival ang nagtanghal sa entablado dahil maging ang iba pang mga tradisyonal na sayaw ng Cambodia, Indonesia at Thailand pinalakpakan ng mga manonood. Day 3 pero hindi pa rin makaget over ang sinta, lalo pat isa pang performance of a lifetime ang kanilang ihahandog sa buong mundo. Sa harap ng mga estudyante mula sa iba't ibang bansa, muling kuminang ang talento at liwanag na dala ng mga San Joseño.
I think the performance of Philippines are very wonderful. When I accompany them in China, I think the people of Philippines are very well. I want to go to Philippines to have a tour one day. They are my friends. They are my friends. I met them in China, and now we are friends now. When I go to Philippines, I will contact them through WeChat, and we can get together to have a meal, or they can bring me to see the sea of Philippines, to the beach, and drink some local drink. Hello, ni hao, mabuhay from the Philippines. May free tutorial pa mula sa mga Pilipino, ang ibang mga lahi, game na umindak sa Sayaw Tanglawan. Clap your hands, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 6, 7, and 2, 2. Alright, very good. Thank you very much. Masaya kasi na-share natin yung Tanglawan dance step natin sa Bulacan. At nakakatuwa kasi nag-enjoy din yung ating mga audience. Yes! Sobrang saya po ng feeling namin kasi hindi lang po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nandito na din siya sa China, naturo pa po namin siya. Kaya sobrang proud maging Bulakenyo, sayo sa inyo. Kasabay ng modernisasyon at sa likod ng mga matatayog na gusali at mga nagniningning na ilaw lalo na tuwing gabi dito sa China ay ang mayaman at makulay nilang sining at kultura na magpahanggang sa ngayon ay patuloy nilang binubuhay sa pamamagitan ng kanilang mga teatro at drama sa entablado. Ito rin ang nais nilang buhayin at ipasa lalo na sa susunod na henerasyon. Ang 2024 ASEAN-Oriented Cultural Exchange and Cooperation Forum at China ASEAN Nanning Theater Week ay hindi na lamang simpleng selebrasyon ng kultura at tradisyon ng mga Asyano, kundi isang makabuluhang pagtitipon at pagkakataon upang mas makilala ang bawat isa at mapagtibay ang kanilang samahan bilang miyembro ng iisang komunidad. Sa closing ceremony ng 11 China ASEAN Nanning Theater Week sa Guangxi Folk Culture Place Theater, pabaon ng mga Chino sa lahat ng mga delegado ang pagpapamalas ng kanilang galing sa opera. Sa huling gabi rin kinilala ang mga mahuhusay na performers sa buong mundo. Kabilang na dyan ang nagwagayway sa ating bandila, ang nagpunyagi sa lahing San Joseño, ang pioneer member ng Sining Tanglawan na si Jurem. Hindi lang po ito tungkol sa akin, ito ay tungkol po sa kung paano po namin pinagandaan na makapunta dito sa China, kung paano namin pinaghirapan lahat ng iyon. At syempre, hindi ko naman ito matatanggap ng walang tulong ng lahat po, ng director namin, ng choreographer namin, at syempre lahat ng membro ng Sining Tanglawan na San Jose del Monte po. Kaya sobrang saya po namin dahil itong award na to ay inihandog po namin para sa lahat po. Pinaghirapan po namin lahat ng iyon, kaya alam po namin yung hirap, yung dugot pawis para makuha itong bagay na ito. Kaya sobrang sarap sa puso po. Dahil lahat ng pagod, lahat ng paghihirap po ay nakikita at nagbubunga po sa pamamagitan ng award na ito. Bukod kay Jurem, ginawaran din ang Hibiscus Award for Most Outstanding Actor ng 2024 China ASEAN Nanning Theater Week ang mga Sinta members na sina Aaron Jasper Pascua at Bea Nicole Torres. Bagong mga karanasan, bagong tagumpay at karangalan, bagong mga kaibigan, It's my first time to be friends with Philippines, and it's very kind of new to me. And when I was with you guys, I feel the energy of you guys. You are very active and positive about everything, and just like your troop's name, Sining Tanglawan. Tanglawan means light, and you like chase your dream, like with the light in front of you, and it's very inspiring for me. Even though you encountered problems,
you stay positive, and that is very touching for me. Dagdag kaalaman at bagong kabanata ng kasaysayan. Yan ang inukit ng Sining Tanglawan sa libro ng lungsod ng San Jose del Monte sa pagtatanghal nila sa China ngayong 2024. Pero higit pa sa mga ito ay ang mga hamon at mabigat na responsibilidad upang panatilihing buhay ang ating kultura, tradisyon at sining, lalo na sa mga kabataan. Napakahalaga na buhay at masigla ang sining at kultura ng bawat bansa tulad ng Pilipinas, sapagkat dito natin na momold na natuturuan yung ating mga kabataan na magmahal sa kanyang sariling bansa, na magdudulot ng pag-unlad nito, sapagkat kung ang mga Pilipino, mga bata ay natutong magmahal sa kanyang bansa, ay hindi niya ito hahayaan at ito'y kanyang mamahalin at pagmamalasakitan, kaya naman ito ay patuloy na magiging maunlad. Bilang isang kabataan po, naniniwala ako na mahalaga to kasi para po ma-preserve natin at malaman din po ng mga susunod na henerasyon yung ganda at yung kahalagahan ng culture na bilang isang Pilipino po. Para sa bata, para sa sining at para sa bansa, Sining Tanglawan! Ang mga ganitong pagtatanghal ng Sining Tanglawan ay hindi lang basta nagbibigay karangalan sa lungsod ng San Jose del Monte, kundi isang paalala na kailanman hindi dapat napapabayaan ng sining at kultura ng isang bansa, dahil ito ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa ating lahi bilang Pilipino, bilang mga San Joseño, na makakatulong sa atin upang mag-iwan ng marka, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nanning City, Guangxi, China, para sa Balitang San Joseño, ako si Brian Ocampo, Public Information Office.